Philippine Loop, ikutin natin sa Visayas and Mindanao. Ito yung unang-unang na-unbox na 4RR na nabili sa Pilipinas. Tara mga katingin, garage tour tayo. Ito yung content na matagal ko nang gustong gawin, and finally ngayon papakita ko na sa inyo yung mga bikes natin at kung ano yung mga plano ko sa kanila. So tara mga katingin, garage tour tayo. Simulan natin dito sa 2024 ADV 160. So nakuha natin to mga January or February yata, di ko na maalala. Ang nalagay pa lang nandito may Chigi Smart Riding System. So napanood nyo naman yung vlog natin na yun. Right now, odo lang niya is parang 900 km. So kaka-break in na. Tapos na pa-change oil natin sa Revolt Garage. Shout out. And kung maalala nyo dati, meron tayong ADV na red. Dalawa, 150 and 160. Kaya lang, kasi nagkaroon tayo ng mga white na sport bikes. So lately, parang naisip ko, i-partner. So kaya tayo kumuha nito kasi ito yung talagang pang-daily natin, pang-service, ganyan. Kasi alam niyo naman, napaka-traffic na ngayon, mahal ang gasolina. And occasional long rides pwede rin siya. Kaya meron tayong top box bracket para malagay natin yung sec top box natin. Para si OBR din, masarap pang backride tong ADV kasi. Tsaka pang light off-roading pwede rin. So pang all-around natin yan. Pang harabas. Ito naman, it's a 2021 Aerox WGP 155cc. So napalagyan natin to ng exhaust from Original 99 Racing, mga suspension, preno, pati yung suspension niya, RCB, fully adjustable. Tapos nakuha natin to, I think around 1,000 plus odo. So ngayon, nasa 2,000 plus odo para lang din siya. Kaya tayo kumuha nitong Aerox kasi syempre masarap mag-scooter, masarap yung Matic, and then WGP siya. So in the future, magkakaroon siya ng value dahil nga limited edition. Pwede rin itong pan-daily natin. Maganda rin setupan. So, ibibuild pa natin to in the future. Tapos yung ADV natin siguro bibuild pa natin. Yamaha 155. Actually, nagkaroon na ngayon na mas bago yung may ABS. Pero sa akin, perfect na to. Pang-practice natin to sa racetrack. So, na-curious ako dati pa kung bakit. Kung paano sila nakakapag-racetrack, nakaka-banking ng walang tangke. Kasi nasanay tayo na mayroong tangke, nilalaking tuhod natin. Ito wala siyang tangke. Naka-Cardinals racing seat. So, doon tayo maglalak ng tuhod pala. Dami kong learning sa kanya. So, setup by Cardinals Racing. Yung disc rotor niya, air duct caliper, yung mugs niya. So, yung pipe din, GP pipe, tsaka rear set. So, halos lahat, pati yung pinaka grip end, yung lever guard, pati yung quick throttle, powered by Cardinals Racing. Pero di pa tayo tapos dyan, setup pa natin yan. Tsaka yung decals niya, napakalapit. Gawa ni RTP Decals, Moto Styling. Pero tayo yung isip ng concept, sila yung nag-develop in collaboration with RTP, napaka-solid. So after natin gawin to, ang dami ko nakikitang sniper na nagpagawa rin ng ganito, pati si Cardinals mismo, yung isang race bike nila. Exactly, ganitong replica ng ginawa nila. Napaka-iconic na itong sniper na to. So actually ito yung nakikita to sa garahe, ang daming gustong bumili. Kaya lang di natin siya binibenta. So, pasensya na po sa mga interesado kasi kasama talaga sa mga alaga natin yan. Cooper keeps natin siya. So, ito yung unicorn dito sa grupo. Kaya siya unicorn kasi sa lahat ng motor dito siya lang may 21-inch wheels sa front, 18-inch sa likod. Maganda kasi meron siyang crash guard pang balibagan. Tapos meron na siyang mga ilaw. So, perfect to pang off-road natin. Tsaka plano ko talaga ikutin yung Pilipinas. Sabi ko naman sa mga katingin natin na sa malalayo. Soon, gagawa tayo ng adventure with the adventure bike, syempre. Philippine Loop, ikutin natin, puntahan natin yung mga katingin natin sa Visayas and Mindanao, tsaka sa bandang mga Palawan. So, bahala na kung saan tayo makarating. So, recently, kakabuild lang natin dito. Kung napanood nyo yung build natin, na inabot tayo ng, alam nyo na kung magkano, 6 digits build. And syempre, salamat sa mga sumuportang brand sa atin. Kaya nagawa natin itong build na to. Syempre, kay Psych Moto Supply, Gaspoholic, kay Suave Works, kay Red Exhaust. Syempre, walang sawang suporta. Kay Red Exhaust, napaka-mura, napaka-quality yung exhaust. And kay Garage Point Manila. Tapos dito naman, syempre, Yamaha R3. Napakalupit, di ba? Sarap sa mata. Hanggang ngayon, ang gandang pang display dito. Tapos sa murang halaga, magkano lang naman yung Yamaha R3, di ba? Tapos lightweight. So, na-build na natin siya recently. So, marami pa namang kulang, pero tingnan natin. Pero sa ngayon, happy ako sa kanya, lalo napalakas yung performance niya by Overdrive Moto and Dyno Pro Philippines. Salamat. Eh, gusto-gusto ko yung windscreen nito, racing windscreen. At ang the best nito, napakamura lang nito. 1,200 lang ata to. Made in Thailand lang to.
Kaya naman tayo kumuha ng Yamaha R3 dahil nagkaroon tayo ng WGP na R1 tsaka na Aerox. Naisip ko na parang makumpleto natin kahit hindi naman makumpleto kasi kulang pa tayo. At least meron man lang tayong tatlong WGP, parang ang ganda tingnan sa garahe. Ang sarap kasi sa mata na pearl white ng WGP. Talagang eye-catchy, kaya tayo nagkaroon nito. And syempre, pang-practice na rin pala sa racetrack. Yan, kasi napaka-lightweight at hindi ka papatahin sa power niya. Hindi sobrang lakas ng power. Pero, ito yung pinaka-latest natin na nakuha sa tingin. Ito yung na 2023 Kawasaki. Ito yung unang-unang na-unbox na 4RR na nabili sa Pilipinas. So, memorable, iconic to. And yun, naka-exhale exhaust from Sec Moto Supply. Napakaganda ng tunog, napakaswabe. At napakasarap gamitin. And abangan nyo yung vlog natin. Recently, nag-shoot tayo nito. Testing natin siya. First Marilaki ride. Nakakasabay tayo sa mga 1000cc. Parang ito na yung mas magiging favorite ko kasi siyempre, more power, di ba? Ito, 40 horsepower natin. Almost 40 wheel horsepower, pero ito, 80 horsepower to. Pero kung wheel horsepower niya, siguro mga 70. So, malakas pa rin, di ba? And wala ka masabi, 400cc, pwede tayo mag-expressway, pwede tayo mag-long ride, di siya sobrang pagod, di siya sobrang sob-sob. Inline 4, screamer, and pwede na ba tayo mag-soundcheck? Anong oras na ba? Pwede na, tanghali na. So, soundcheck na natin. Sa tunog nito, para siyang baby R1. Medyo malakas lang yung vibration, kaya mas na-inlove ako ngayon kay 4R kasi syempre inline 4, mas balance pa yung engine nito, hindi siya masyado ma-vibrate. And yung Ixil yung sobrang ingay. Kaya sa mga kapitbahay, sorry, neighbors. Ito naman, syempre, dito tayo sa mga pangmalakasan natin. Nasa mga 200 horsepower territory na tayo. Ito naman yung Yamaha R1 WGP natin, 2022. So ito yung dati naka-display sa Inside Racing Bike Fest. Nabuild na rin natin to. Meron na siya mga Brembo caliper, SC Project exhaust, titanium na halos legit almost. Tapos na Öhlins front fork, rear shock Öhlins din, preno Brembo, naka-carbon front fender kasi red yung stock parang sa R3 natin. Naka-forged wheels, lightweight, forged wheels na kulay gold, original na anodized gold yan. And marami pa mga parts, so kung gusto nyo makita yung mga parts niya, panoorin nyo na lang yung build series natin dito. And di pa tayo tapos dito, meron pa tayong in-order na windscreen kay JYP Racing, yung WRS, mataas na windscreen yun, parang sa R3 natin. And then meron pa tayong seat cowl, tapos meron pa tayong Rizoma na winglet mirror, di pa natin na-install, so abangan nyo sa next content natin. Next, parang final part ng build natin. Makukompleto na natin to, malapit na. Kaya natin kinuha tong WGP R1 kasi unang-una, very rare. So, 6 lang sa Pilipinas. Yung isa, naka-display sa RevZone sa Timog. Yung isa, nasa Cebu. So, 4 lang yung nandito sa Luzon. So, kasama natin yung sa WR1PH, 4 kami doon. And shoutout nga pala, WR1PH, the exclusive group ng R1 in the Philippines. Yung isa doon, tinanggal yung mga decals. So, 3 na lang kami na makikita ng ganito na umikot-ikot dito sa Luzon around NCR. So, napakasarap sa mata. Kaya natin kinuha to. And nakakalungkot lang kasi kailangan natin bitawan si Red One tsaka si R1 dahil kay WGP. Kasi isa lang ang pwede nating R1, di ba? Para naman tayong baliw nun kung meron tayong maraming R1 dito. Para sa akin, isa sa pinaka-aggressive na sport bike. Kaya hindi ko rin laging ginagamit. So, masarap din pang racetrack. So, soon, pag gumaling na tayo sa racetrack, yung skill natin nag-level up na, dito tayo lilipat kay R1. Yan. Soundcheck natin si Yamaha R1. Ewan ko lang kung i-start pa to Wow! Ang kati sa tenga. Sabi nila tunog Raider daw, tunog R3, kayo namang husga kung magkatunog ba sila. 2021 Honda CBR 1000 Triple R Fireblade SP, haba na pangalan. Yung wheels nga, stock pa yan. Pina-powder coat lang natin kay Defy Customs. Caloocan branch. Naka-SC Project na legit titanium. Naka-rapid bike ECU, piggyback ECU. Tapos yun, mga iba't ibang accessories pa. Maganda rito kasi naka-Öhlins electronic controlled suspension siya. So, ang purpose nun, siya nagko-control, siya nag-a-adjust on the fly, milliseconds tuwing may lubak. So, mas masarap, hindi siya matagtag compared sa manual suspension. Sarap gamitin ito sa naka-Brembo na rin siya, caliper and master. And yung power nito sa lahat ng Japanese bike, ito yung pinakamalakas. NA, yung sabihin, walang force induction,
ito yung pinakamalakas sa lahat ng Japanese bike. 214 horsepower. Tapos ito, naka-MRA windscreen. So, next time feature natin siya ng walk around ulit. And masarap siya gamitin actually. Sarap sa mata. Yung combination ng HRC colorway. Ang problema, siya yung pinaka-least na ginagamit ko sa mga to. So, imagine 2021 model. Ang odo nito ngayon is, I think, 2,000 plus. So, yung remote pala nito sa taas, kunin ba? Kunin ko, no? Para makompleto. Sayang. Soundcheck naman natin. Ewan ko lang kung under pa to. Matagal na din nabuhay to eh. Siguro, mga around 4 months. Ayan. Yun. Mas mabait. Solid, napaka-solid. Para may humihingang halimaw yung pag-cold start sa kanya, di ba? And finally, ito na yung ating isa sa mga favorite natin to. Yan. Kaya naging favorite to kasi syempre yung pagiging supercharged, napaka-solid. Supercharged, ang sarap ng tunog. Tapos, para siyang si Yamaha R1, smooth na smooth. Wala masyadong vibration si R1. Ito, sumunod. Gusto ko to, hindi masyado ma-vibrate. Pero syempre si R1 yung pinaka-smooth, pangalawa sa pinaka-smooth na hindi ma-vibrate. Tapos yung tunog syempre, sobrang screamer din. And kung sino yung pinaka-maingay, kayo na humusga. Paki-comment down below sino pinaka-maingay sa kanilang lahat. Kaya natin pala kinuha to. Pangarap po talaga magkaroon ng H2 pero napakamahal kasi. Pero nagkaroon tayo ng H2 na 2015, mas mura. Pero hindi siya naka-carbon. Tapos napakatigas ng clutch. Mas malambot na yung clutch nito. Meron na siyang clutch assist. Kaya mas madali na siyang gamitin sa traffic. Tapos naka-TFT na siya. Kaso napakamahal nito. Kaya matagal tayo nag-ipon. And nakakita tayo ng slightly used na sariwa. Tapos naka-full system na to. Titanium Van Hool full system. Siyempre, masarap gamitin. Pwede itong pang touring kasi hindi siya sobrang subsob. Ang ganda ng suspension. Hindi rin mataas ang seat height. Bukod pa pala doon yung looks niya. Diba? Kita nyo na. Meron siyang H2R winglets, napakahaba ng winglets. Medyo mahirap lang sa traffic, siyang haba. Pero bukod sa weight niya, isa sa pinaka-lowest seat height dito sa mga 1,000cc natin. So, ang pinaka-lowest, I think, si H2. Pangalawa si Fireblade. Pinakamataas si R1. Pero yun nga, sarap gamitin. Nadadalian ako sa kanila sa mga 1,000cc natin na sport bike. Dito kay H2. And ngayon, syempre, soundcheck na natin. Van Hool full system titanium. Napaka-crispy. Kapagpahinga din yung tenga ko. So napakaganda ng sipol ng supercharge niya, di ba? And 2023 natin nakuha to, December 2023 model. And syempre, pang dagdag natin dito sa garage tour natin, meron tayo dito 2024 ZX-10R. Ayan, naka ano siya, Spark exhaust na made in Italy, titanium. Tapos 4K audio lang yan. Soundcheck na rin natin syempre. 203 horsepower. So ito yung pinaka-latest na ZX-10R. Kaya lang baka masunog yung winglet. Nakatapat siya masyado sa exhaust. Usog muna natin. Ito na lang pala yung usog natin. Baka kasi madali yung carbon. Pampasaya lang, dagdagan natin isang sound check. ZX-10R with Spark exhaust from JYP Racing. Matining. And by the way, sinama ko lang itong 10R, pampasaya sa soundcheck. Pero ito, binibenta natin to. 2024, tapos 4K audio, loaded na, naka-Spark exhaust, titanium from Italy. Binibenta natin to for around 930,000, tapos negotiable pa. Message lang po sa Katingin Bikes FB page or Viber 0940-550-9357. So yun ang kagandahan po ng H2 na gusto ko sa kanya kasi hindi siya sobrang tining. Tapos si Fireblade, malaki din tunog. Pero ang pinaka-macho tumunog, syempre si R1. Kaya gusto ko yung Crossplane 4. And dyan nagtatapos ang ating garage tour. Pero abangan nyo yung build natin. Marami pa tayong build dito kay ZX4RR natin. Kasi ito yung pinaka-latest na nakuha natin.
And wala pa siyang sliders, wala pa siyang ibang mga accessories na kailangan natin. So, i-build natin siya based sa gusto natin. Tsaka ito, nakita yung mga stickers, mga kasama na sa TeamSec, andito. So, abangan nyo guys. Salamat.